Mga kababayan, mayroon pong mahalagang post ito si dating Congressman Mike Defensor. At sinabi niya na araw-araw o almost everyday ay maglalabas po siya ng mga reports mula sa Commission on Audit para ma-update po ang ating mga kababayan on the gross incompetence and the high probability ng malawakang korupsyon sa iba't ibang sangay ng burokrasya ng gobyerno. Hindi lamang po hinggil sa pagkakasangkot sa 1.4 trillion pesos na anomalya at pangungulimbat sa flood control ng sindikato ni Marcos at Romualdez. Ang iba't ibang sangay ng gobyerno mayroon din po ng ganong kalagayan kung saan naglabas ng mga notice of disallowances ang Commission on Audit. At kapag nagkaroon po ng notice of disallowance, mayroon pong nakikita ang Commission on Audit na anomalya o illegal o kulang na mga pag-justify kung paano ginamit ang pondo ng pamahalaan. Yan pong ibig sabihin ng notice of disallowance, no? Ibig sabihin, mula doon sa Audit Observation Memorandum, maglalabas ang Commission on Audit ng notice of disallowance. Parang sinasabihan niya ang pamunuan ng naturang sangay ng gobyerno na, oops, hindi may paliwanag saan ito ginamit, oops, medyo mali ito ang paggamit ng pondo na ito. Yan po ang ibig sabihin ng notice of disallowance. And speaking about the notice of disallowance, ayon sa pagsasaliksik ni Congressman Mike Defensor, napakaraming mga sangay ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ni Marcos ang may ganitong uri ng kalagayan. Isa po dito na mayroong mga notorious na pagkakasangkot sa notice of disallowances, meaning kine-question ng COA paano ginamit at nirelease ang mga pondo, itong Department of Agriculture. Wow! At mayroon po itong 8 billion pesos na notice of disallowance. Take note 8 billion pesos. At ito ay isa sa paboritong departamento ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa at ng kanyang bayaw na si Martin Araneta. Tinatawag yan sa sirkulo nila na si Mike Alpha. Mike Alpha Martin Araneta. Ibig sabihin po, kung may notice of disallowance ang COA na ganun kalaki ang kinukwestiyon na amount, mataas ang possibility nito na may mga sangkot sa iskandalo na naman ng korupsyon. At hindi natin pagkakalimutan, ito rin po ang binanggit ni Ginoong Saldico na ginawang gatasan o pinaghuhut-hutan ng pagkakakitaan ng pamilya ni Marcos ang Department of Agriculture na kung saan ang agricultural importation ay namamanipulate, including po ang tinatawag na agricultural smuggling. At ito, itinuturo mismo ni Ginoong Saldico na ang pasimuno dyan ng mag-asawang Marcos. At kumikita sila sa agricultural smuggling and agricultural manipulation according to the videos released by Saldico nang hindi bababa, mga kababayan, sa loob ng 3 taon, mga 20 billion pesos na ang kinita nila mula dyan sa agricultural smuggling na yan or agricultural import manipulation. Ngayon, ito na naman, 8 billion pesos. Wala pa tayong nakikitang detalye ano itong 8 billion pesos. Ito ba ay mga farm-to-pocket roads? Farm-to-pocket roads, ha? Walang farm-to-market road. Kasi wala naman talagang kalsada, kundi farm-to-pocket roads. So mga kababayan, itong inilabas ng Commission on Audit as revealed by former Congressman Mike Defensor, malaking amount ito 8 billion pesos. At pakatandaan po natin na marami po ang mga pwedeng i-manipulate sa Department of Agriculture. Isa dyan po yung mga subsidy sa seedlings. Billions din po yan. Subsidy po para sa mga pondo sa pagpapalago ng agrikultura. So hindi lang agricultural smuggling and agricultural import manipulation ang posibleng kinasasangkutan nila Marcos dito. At kailangan magpaliwanag dito si Secretary Kiko Laurel. Bakit naglabas ang Commission on Audit
ng ganito kalaki na notice of disallowance, 8 billion pesos. Samantalang kay Inday Sara Duterte, kay Vice President, 73 million pesos lang subject for further liquidation. Aba, ginawa na nila ang malaking issue na nangungurakot daw si Vice President Sara Duterte. Ayun, na-comply naman ni Sara Duterte at ng kanyang opisina ang 73 million pesos na liquidation requirement sa COA. Pero ito 8 billion pesos. And yet tahimik si Marcos. Kung hindi po sila sangkot dito kung bakit mayroong 8 billion pesos na notice of disallowance, ang Commission on Audit, dapat pinagpapaliwanag ito ni Ginoong Marcos, itong si Secretary Kiko Laurel. Pero wala. There is no such thing na pinatawag sa Malacanang at pinagpapaliwanag itong si itong si Secretary Kiko Laurel. Di po ba, no? Sinabi ko na ang mga malalaking racket diyan sa agriculture, mga subsidy para sa seedlings, subsidy para sa fertilizer, at mga subsidy sa modernization ng agricultural sector, at ang farm to pocket roads. Sa 2026 budget, may pork barrel si Marcos diyan, na pinatago. Mga 33 billion pesos po ang farm to pocket roads na sinasabi na ibinaon nila Marcos sa Department of Agriculture sa budget for 2026. 33 billion pesos po yun. And alam natin na kontrolado ni Marcos itong si Kiko Laurel at ng kanyang asawa, no? Yan nga pong sinabi ni Speaker Martin Romualdez, no, sa harap ni Saldico. Pinagalitan niya si Congressman or si Secretary Kiko Laurel at sinabihan niya na ba't ka naglabas ng mga data hinggil sa agricultural imports na pwedeng magamit laban kay Marcos Jr. at saka sa kanyang asawa. So, alam na natin na may pattern of anomalous and scandalous and corrupt practices sa Department of Agriculture. Kaya naman, hindi nakakapagtaka kung bakit lumabas itong 8 billion pesos na disallowance, notice of disallowance mula sa Commission on Audit. At tameme at tahimik lang si Marcos Jr. Oh, wow. Breaking news ito, Thank you so much, former Congressman Mike Defensor, sa inyong walang kapaguran na pagsasaliksik upang maibulgar po kung gaano kalalim ang sugat ng pangungurakot at pangungulimbat na nangyayari dito sa gobyerno ni Ginoong Marcos. Ayan. So mga kababayan, abangan natin po ang susunod na mga pag-i-expose na ito, sapagkat sabi ko nga 4 ang pwede pong pagmulan dyan ng mga malakihang transaksyon ng anomalya. Number 1, yung farm to pocket road. Farm to pocket dahil may farm, may mga bukid, may mga taniman pero walang kalsada. Kaya napunta sa bulsa ang pundo. Kaya farm to pocket road. Now, billions yan, At ang isa, yung subsidy sa mga seedlings para sa mga magsasaka, subsidy para sa fertilizers, at ang subsidy para sa mechanization of agriculture at irrigation. So kung may 8 billion pesos po na ganon kalaki ang hinahanap ngayon na pondo ng Commission on Audit kung paano ginastos ito, mataas ang possibility na kinurakot ang malaking bahagi nitong 8 billion pesos according to the practice dyan sa experience sa Department of Agriculture. So, kaya nga itinago ni Marcos dyan, 43 billion pesos ang itinago. 10 billion pesos ang tinatawag niya na assistance to farmers and fisher folks in need. Very gray area ito, walang items. Ganun lang ang title. No, nagtitinda ng pandesal, naririnig niyo sa likod ni Ka Eric, Nagpuput-put-put. Ayun. Medyo bukang liwayway na, kaya umiikot na mga nagtitinda ng mga pandesal. Mainit yun, masarap sa kape, o sa tsaa. Mga kababayan, itong kay Marcos Jr. alone for 2026 budget na pinalusot, 10 billion pesos. Ang title niya sa Department of Agriculture nakatago, Assistance to Farmers and Fisher Folks in Need. Very gray area yon. Hindi malinaw kasi walang items. Sino ang tatanggap nito?
paano ito ipaparelease. And take note of the amount, 10 billion pesos. Under the discretion yan ni Marcos na pinatago sa office ng Secretary of the Department of Agriculture. 10 billion pesos, 2026 budget ha. Alam natin yan ay kukurakutin. Sigurado tayo dyan. At yan ang record nila Marcos. Mantakin mo walang items sang barangay ito. Sinong beneficiaries nito? Assistance to farmers and fisher folks in need. Title lang, walang items. 10 billion pesos nakatago sa budget ngayon ng Department of Agriculture under sa Office of the Secretary for the Agriculture. May 33 billion pesos pa si Marcos na farm to pocket roads. Nasa 2026 budget. Kaya hindi nakakapagtaka na ang trajectory nitong, kung imbestigahan man, itong 8 billion pesos na notice of disallowance sa laban sa Department of Agriculture na inilabas ng Commission on Audit, mataas po ang posibilidad na ito ay nasasangkot na naman sa panibagong iskandalo ng pangungurakot. Wow, walang kapaguran, walang kabusugan ang gobyerno ni Marcos. And according to former Congressman Mike Defensor, marami pa po ang iba't ibang mga sangay ng gobyerno sa ilalim po ng burokrasya, sa ilalim ng kumpas ni Marcos, no? Silang ging naghahanda ng tea. Mga 4 minutes pa lang ging. At matatapos na rin itong aking morning balita at talakayan na breaking news. 8 billion pesos po ang transaksyon ni Marcos at nila Kiko Laurel na hindi may paliwanag. Notice of disallowance ito ha. Pag notice of disallowance, mataas po yan. Ibig sabihin po, there are indicators of corrupt practices that may have been involved in the utilization and disposal of such a huge amount, 8 billion pesos. Notice of disallowance langging sa Department of Agriculture. At sabi ni former Congressman Mike Defensor, iba't ibang sangay ng gobyerno sa burokrasya na pinamumunuan ni Marcos ngayon, ng Marcos Romualdez government, ang may ganitong malalaking notice of disallowances. Wow. Terrible. So sabi ko na, pinuntuhan ko na kanina, when Marcos chose and decided na siya ang magiging Agriculture Secretary for almost 18 months, mga kababayan, walang nangyari dyan kung hindi ang paglawak at paglakas ng agricultural smuggling and agricultural import manipulation. At yun nga, ibinulgarya ni Ginong Saldico na ang pasimuno niyan, asawa niya. According to the video release of Saldico, si Lisa Araneta Marcos. Isa pa yan, no? Lisa Masa, mga komunistang terorista na kaalyado nila Marcos yan eh. Si Lisa Araneta at ang kanyang kapatid na ang tawagan sa sirkulo nila ay Mike Alpha, MA, Mike Alpha or si Martin Araneta, itinuro ni Saldico at pati si Sandro Marcos na nangingialam po sa agricultural import manipulation and possibility ng pangingialam din, according to Saldico, sa manipulation and smuggling ng primary agricultural products like asukal, bigas, at iba pang imports, agricultural imports. Hindi pa to kasama itong 8 billion pesos na notice of disallowance na inirelease ng Commission on Audit laban sa Department of Agriculture. Wow. Sa sambulat na naman ito mga kababayan at makikita ng mga mamamayan walang tigil ang paglaganap ng iskandalo ng korupsyon. At huwag nating kalimutan, sabi ko, may nakapending dyan na ngayon for 2026 yan, 10 billion pesos, parang pork barrel personal ni Marcos. Itinago sa Office of the Department of Agriculture Secretary. Ang title niya lang, yung sinabi ko kanina, Assistance to Farmers and Fisher Folks in Need. Kung may kailangan ka daw, pwede kang lumapit. Bibigyan ka. Parang sa DSWD, Assistance to Indigents. Ito naman, Assistance to Farmers and Fisher Folks in Need. 10 billion pesos
Malamang kontrolado yan ni Marcos at pinatago sa Secretary of the Department of Agriculture. Pwede nila pong iluto yan, pwede nilang i-manipulate yan. Expected natin yan. For 2026 yan, at 33 billion na posibilidad ng farm to pocket road. Dahil kay Marcos pa rin po ang approval niyan na mga kunwari infrastructure para sa kalsada for so-called farm to market na nagiging farm to pocket road. Convertible to cash. Wow. Kaya magpaliwanag ka ngayon, Secretary Kiko Laurel at Ginoong Marcos, bakit hindi mo ito pinapatawag at hindi mo pinapa-explain before the people, before the public, itong malaking anomalya na kinukwestiyon ngayon ng COA, 8 billion pesos dyan sa Department of Agriculture na may notice of disallowance. More of this, mga kababayan, sa ating pagbabalik sa Balita at Talakayan with Ka Eric, kasi medyo maliwanag na po sa likod ko at magbibigay tayo ng iba pang updates. Bantayan nyo po ang mga videos na ipapa-share ni Ka Eric at tatalakayin natin ang ganitong uri na mga maiinit na talakayan. Hinggil sa papalugmok na uri ng panggobyerno ni Marcos, kasabay ng pagkalugmok ng buong ekonomiya at lipunang Pilipino dahil nagpapatuloy ang nabubulok na gobyernong Marcos Romualdez. Mga kababayan. At ang taong bayan, inaantay tayo, mga mamamayan, na magdesisyon kung anong ating gagawin hinggil dito.